Paano mga lods kung ang anak mo ang kinidnap ng pinakamapanganib na sindikato sa bansa at wala kang ibang maaasahan kundi ang sarili mo? Ito ang kwento ng isang pobreng ama na isang pipi na sumugod sa daang-daang kriminal para iligtas ang kanyang anak. Ang tanong, sa harap ng napakaraming kalaban, may iligtas pa kaya niya ito o mahuhuli na ang lahat? O siya, huwag na natin pagtagalin pa mga lods, let's do! Naganap ang kwento sa Bangkok, Thailand, kung saan may isang babaeng mamamahayag na si Metia na nag-iimbestiga sa sunod-sunod na kaso ng pagdukot sa mahihirap na bata sa lungsod. Ipinarada niya ang kanyang van malapit sa gusaling pinagtataguan ng sindikato para mas madali siyang makapasok ng palihim. Bago siya pumasok, nagdiwan muna siya ng mensahe para sa kanyang asawa bilang pag-iingat sakaling may masamang mangyari sa kanya. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng gusali at narinig ang mga sigaw ng mga batang nakakulong doon. Ngunit nahuli siya ng CCTV operator ng gusali at hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng mga armadong tauhan. Hindi basta-basta si Metia pagdating sa laban, kaya nang tangkain siyang pabagsakin ng mga lalaki, sila pa ang isa-isang bumagsak sa sahig. Nagawa niyang talunin ang mga ito, pero ang batang iniligtas niya ay tinamaan ng palasyo na pinakawalan ni Tap, isang asasin na tauhan nila. Bahagyang nang hinayang silang sa pagkamatay ng bata, pero para sa kanya ay wala lang yun dahil kaya naman niyang humanap ng panibagong biktima. Ang gusto lang niyang malaman ay kung paano nakapasok si Metia sa loob. Take her downstairs. Wanna know how she got in here. Samantala, sa isang bahay sa tabi ng Ilog Chao Phraya, may isang tiping ama na nagngangalang Wang Wei na gumagawa ng kahoy na manika bilang pang-ensayo ng martial arts ng kanyang anak na si Rainy. Dahil hindi siya makapagsalita, kung ano-anong racket lang ang ginagawa niya para maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong araw na yun, tinanggap niya ang pag-aayos ng lababo sa kusina ng isang karinderya. Sumama si Rainy dahil 2 araw na lang ang natitira bago siya bumalik sa China. Nang matapos ang trabaho, hininginiwang ang kanyang bayan. Maya-maya, dumating ng 2 gun para sa pilitang maningil ng protection money sa may-ari ng restaurant. Nakiusap si Rainy sa kanyang ama na tulungan si Lola Wen, pero sinabi ni Wang na huwag silang makialam sa problemang araw-araw na nangyayari roon. Dahil dito, naisip ni Rainy na huwag na lang pumalik sa China para palagi niyang mabantayan ng kanyang ama. Pero mukhang gusto talaga ni Wang na makaalis siya sa bansang iyon, lalo na't sunod-sunod ang balita tungkol sa pagkawala ng mahihirap na bata na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ng pulisya. Naiinis si Rainy dahil pakiramdam niya ay sobra lang mag-alala ang kanyang ama kaya pinipilit siyang mag-training ng martial arts araw-araw. Sa sobrang inis niya, ibinuhos niya iyon sa kahoy na manika ngunit siya rin ang nasaktan sa ulo. Lumapit si Wang para tingnan siya pero lalo lang nainis si Rainy at umalis. Samantala, sa isang karinderya, ang asawa ni Metia na si Naven ay nagpapanggap bilang middleman ng child trafficking. Doon niya nakilala si Kulot, isang gun na nagtatrabaho para kay Mr. Song. Sinabi ni Naven na mayroon siyang high-class buyer na gustong bumili ng 30 bata, pero gusto nitong makipagkita mismo sa boss para pag-usapan ang napakalaking transaksyon. Nagdalawang isip si Kulot pero nang suhulan siya ni Naven ng ilang pirahasong pera, pumayag din siya. Pagkatapos ng pagkikita nila, agad na inilipat ni Naven sa laptop ang video, audio, at iba pang impormasyong na itala ng patent camera sa kanyang damit bilang pahunang ebidensya laban sa child trafficking at para na rin matuntin kung nasaan ang nawawala niyang asawa. Kinabukasan, dinala ni Wang si Rainy sa salon para ipaitsi ang buhok nito upang mas malaya siyang makadalaw habang nagsasanay. Ayaw sana ni Rainy dahil lagi siyang tinutukso ng mga kaklase na mukha raw siyang lalaki. Isa pa, wala na siyang dana sa kung fu. Noon, gusto niyang mag-training dahil palagi niya itong tinagawa kasama ang kanyang ama. Pero sa totoo lang, ang gusto niya ay ang oras na magkasama sila, hindi ang mismong kung fu. Dahil sa pagkadismaya sa ama, umalis ito bigla. Hahabulin sana ni Wang ang anak niya kaso pinigilan nito ng manggugupit at sinabi na ang tauhan na lang niya ang hahabol dito. Maya-maya pa ay dumating ng kanyang tauhan at sinabing hindi nakita si Rainy, kaya dali-dali umalis si Wang para hanapin ang anak. Habang naglalakad mag-isa pauwi si Rainy at hindi pa rin nawawala ang inis niya, nilapitan siya ng isang batang lalaki na nagngangalang Dong. Humingi ito ng tulong dahil nasugatan daw ang kanyang nakababatang kapatid sa isang aksidente. Dahil hindi siya naghihinala, sumama si Rainy kay Dong hanggang sa makarating sila sa isang nakahintong hasol na truck. Biglang dinukot si Rainy mula sa likuran gamit ang plastic nila Kulot at Kalbo bago siya isinakay sa likod ng isang truck ng basura. Habang desperadong hinahanap ni Wang ang kanyang anak, napansin niya ang isang batang tila sa pilitang isinasakay sa truck.
bigla siyang tinabakan at agad na hinabol ang sasakyan. Inatake niya ang driver at itinapon ng malayo ang susi ng truck. Pagkahinto nito, mabilis siyang sinalubong ni Kalbo at sinugod gamit ang napakalakas na puwersa. Pero iisa lang ang pakay ni Wang, malaman kung ano ang itinatago sa ilalim ng tambak na basura. Mabilis na umakyat ng truck si Wang at pinubuksan isa-isa ang mga sako ng basura. Maya-maya, muling dumating si Kulot para pigilan siya. Isang sako ang nahila ni Wang at doon niya nakita si Rainy. Muling sinalakay siya ni Kalbo at naitulak pababa mula sa truck kasabay ng driver na muling napaandar ang sasakyan. Hindi sumuko si Wang at patuloy niya itong hinabol kahit sugatan na ang kanyang paa. Ngunit natigil ang habulan ng mabangga siya ng isang kotse. Kahit sugatan, dumiretso siya sa presinto at iniulat ang pagdukot sa kanyang anak. Isinulat niya ang itsura ng mga salarin, ang itsura ng truck, pati ang plaka na natandaan niya. Pero hindi siya sineryoso ng bantay at pinagsabihan pang magbayad muna para makakuha ng numero sa pila. Naawa si Sergeant Yadong kaya siya mismo ang nagtanong kay Wang tungkol sa nangyari. Ngunit pinauwi siya ng kapitan dahil kailangan daw sundin ang tamang SOP ng pulisya. Wala nang nagawa si Wang kundi umalis habang napapatingin sa bulletin board na puno ng mga kaso ng nawawalang bata na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Pagkaalis ni Wang, sinuri ni Yadong ang kanyang pagkakakilanlan at nadiskubre niyang wala itong driver's license, walang opisyal na trabaho, at wala ring criminal record, parang bigla na lang itong lumitaw mula sa wala. Pag-uwi sa bahay, nilinis at kinamat ni Wang ang kanyang mga sugat. Habang inaalala niya ang masasayang sandali nila ni Rainy, may isang maliit na detalye mula sa nangyari ang biglang pumasok sa isip niya. Naalala niyang may nakita siyang brochure na may logo ng Tiger Night Club sa loob ng truck ng mga kidnapper. Bukod sa alak at mga babae, kilala rin ang Tiger bilang lugar ng mga underground fights. Dahil wala na siyang tiwala sa pulisya, nang gabing iyon ay mag-isa siyang nagtungo roon para maghanap ng bakas ng mga dumukot sa kanyang anak. Kasabay nito, si Naven naman ay nasa VIP room ng club para makipagkita kay Song, ang boss ni Kulot. Direkta niyang sinabi ang pakay niya sa negosyo pero hindi agad naniwala si Song dahil iniisip niyang baka undercover police lang si Naven. Nanatiling kalmado si Naven habang matapang na sinagot ang mga tanong ni Song at dahil doon ay nagsimula itong magtiwala sa kanya. Sa labas ng club, nakita ni Wang si Kulot at agad itong nilapitan habang ipinapakita ang litrato ni Rainy. Pero nakilala ito ni Kulot kaya imbes na sumagot, bigla siyang inatake nito. Nang makita ng mga tauhan nito na binubugbog ang kanilang boss, sabay-sabay silang sumugod kay Wang. Paulit-ulit niyang tinanong si Kulot kung nasaan ang kanyang anak, pero ang isinagot lang nito ay panibagong pag-atake. Nang makawala si Kulot, umakyat siya sa ibabaw ng isang mesa at sumigaw na may lalaking may dalang baril sa loob ng club. Nangako pa siya ng malaking pabuya sa sinumang makakapatay sa lalaking iyon. Umabot ang kaguluhan hanggang kay Song na agad nag-isip na si Naven ang may kadagawan nito kaya iniutos niyang patayin ito. Habang naglalaban sina Naven at ang mga tauhan ni Song sa VIP room, patuloy namang nilalabanan ni Wang ang mga tauhan na nagtatangkol kay Kulot. Nahuli niya si Kulot sa loob ng fighting arena pero muli itong nakatakas. Hakabulin sana niya ito nang harangin siya ng mga fighter at iba pang kalaban.
Habang tumatakas si Kulot, inihagis ni Wang ang kanyang martilyo at tinamaan ito sa ulo. Pero nakatakas pa rin si Kulot at sinubukang dumaan sa itaas na labasan. Sa kasamaang palad, nadamay siya sa laban nila Navan at aksidenteng nahulog mula sa ikalawang palapag. Dahil inakala ni Wang nakasabwat si Navan sa sindikato, agad niya itong hinabol. Samantala, si Navan ay nasa CCTV room at kinokopya ang lahat ng video recording ng Tiger Night Club papunta sa kanyang USB flash drive. Habang hinihintay niyang matapos ang paglilipat ng mga file, bigla na lang siyang inatake ni Wang mula sa likuran. Isang napakatinding laban sa pagitan ng dalawang eksperto sa martial arts na magkaiba ang estilo ang ipinakita ng dalawa. Nang makita ni Navan ang litrato ni Rainy na nalaglag mula sa bulsa ni Wang, agad niyang naisip na hindi niya kalaban ng lalaking ito, kundi isa rin namang desperadong hinahanap ang taong pinakamamahal niya. Agad niyang niyaya si Wang na umalis dahil dumating na ang mga pulis sa nightclub. Matapos ang insidente, pinarusahan ni Song si Kulot sa mabilis, malamig at malupit na paraan. Pinabugbog niya ito ng husto sa harap ng kanyang mga tauhan. Hindi lang yun, pinilit pa niya ang batang si Dong na panuulin ang pagkamatay ng kanyang ama-amahan. Pagkatapos noon, ibinalik si Dong sa kulungan ng mga bata. Nilapitan siya ni Rainy at galit na tinanong kung bakit ginamit nito ang kapaitan niya para bitaghin siya. Nag-away silang dalawa hanggang sa mapilitin ang gwardiya na awatin sila. Sinamantala ni Rainy ang pagkakataon para tumakas. Pero balak siyang parusahan ni Kalbo. Pinigilan siya ng pantay at sinabing gusto ng kanilang amo na buhay pa ang mga batang ipapadala nila. Sa van na nagsisilbing mobile headquarters ni Navan, ipinakita niya kay Wang ang lahat ng ebidensyang nakalap ng asawa niyang si Mitiya tungkol kay Song, ang pinakamalaking human trafficker sa lungsod. Ngunit bigla na lang nawala si Mitiya habang ginagawa ang investigasyon. Habang sinusuri ni Wang ang mga litrato, napansin niyang isang ice truck ang paulit-ulit na lumalabas sa bawat larawan. Naisip ni Navan na iyon ang ginagamit sa paglipat ng mga bata. Dahil sa kapal ng dingding nito, hindi maririnig sa labas ang kanilang mga sigaw. Isang oras ang layo ng ice factory mula roon, kaya naniwala silang yun na ang susunod na mahalagang lead. Pagdating nila sa pabrika, dinalaan ni Navan si Wang na posibleng daan-daang armadong bantay ang naghihintay sa loob. Pero wala nang pakialam si Wang. Sumulat siya ng maikling mensahe na nagsasabing wala na silang oras at mas mabuting pumasok sila mula sa magkaibang direksyon. Agad siyang pumapa ng sasakyan at sinalakay ang mga bantay sa harapang pasukan, habang si Navan naman ay pumasok sa likod ng gusali. Nakarating siya sa silid kung saan ginagawa ang mga bloke ng yelo at nakita niya may mga taong ginawang yelo. Isa na doon si Kulot, ngunit bigla siyang inatake ni Kalbo. Samantala, tuloy-tuloy na lumaban si Wang laban sa 12-12 ng kalaban. Bigla naman siyang pinagbabaril ni Song at walang tigil itong nagpaputok, hanggang sa makarating silang lahat sa lugar kung saan naglalaban sina Navan at Kalbo. Doon ay gumawa ng plano sina Wang at Navan para mapatigil si Song. Nang makita ni Kalbo na nawala ng malay ang kanyang boss amo, lalo siyang nagngit-ngit sa galit at walang habas na sinalakay sina Wang at Navan. Kahit mukhang uto-uto si Kalbo, napakalakas naman ng kanyang puwersa kaya halos hindi na siya mapigilan ang dalawa. Sa gitna ng laban, natumba si Wang at napasok sa silid kung saan nakakulong ang mga bata. Doon niya nakita ang damit ni Rainy na puno ng dugo. Napaiyak siya sa sobrang sakit at sinisi ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Parang tuluyang nablangko ang kanyang isip. Habang tuluyang bumabagsak si Navan sa ilalim ng mga atake ni Kalbo, naghanda na itong tapusin si Navan gamit ang maso. Pero sa mismong sandaling yon, dumating si Wang mula sa likuran at buong galit na sinalakay si Kalbo hanggang mawala nito ng malay. Hindi pa rin bumupa ang galit ni Wang, kaya paulit-ulit nang binanatan ang mukha ni Kalbo hanggang sa mapilitan si Navan na pigilan siya. Hindi pa roon nagtapos ang lahat dahil balak na ring barilin ni Wang si Song.
Ngunit muli siyang pinigilan ni Naven at ipinaalala na si Song na lang ang natitirang susi para mahanap sina Medea at Remy. Samantala, si Lang ay nasa bahay kasama ang kanyang buntis na asawa habang sinusuri ito ng doktor upang tingnan ang kalagayan ng sanggol. Maya-maya ay tinawagan siya ni Captain Maddie at ipinaalam na sinalakay ng dalawang hindi kilalang tao ang pabrika ng kanyang biyanan. Sinabi rin nitong ang tanging natukoy nila ay isang PPE na lalaking Chinese at nais ng kanyang biyanan na personal na marinig ang paliwanag nilang tungkol sa nangyari. Sa loob ng bahay, nakipagpulong si Lang sa kanyang biyanan na si Mr. Kun at sa dalawa pa nilang business partners. Ipinaliwanag niyang nailipat na niya ang lahat ng makakalagang asset matapos ang nangyari sa nightclub, kaya ligtas pa rin ang kanilang mga investment. Samantala, sa interrogation room, paulit-ulit na kinuryente si Song para aminin kung nasaan si Rainy. Pero mayabang pa rin itong nagsabing wala siyang pakialam sa mga pagbabanta nila. Ikinwento rin niyang bago pa sila, may isang babaeng mamamahayag na ring nagsiyasat sa kanilang operasyon ngunit masama ang naging sinapit nito. Nang marinig yun, agad na kinabahan si Naven at tinanong kung nasaan si Medea. Sa pagkakataong yun, nagsimulang mataranta at matakot si Song. Lalo pang natakot si Song dahil kahit siya mismo ay hindi alam kung nasaan o kung ano na ang sinapit ng babaeng yun. Nang makita niya ang matinding galit ni Naven, agad niyang naisip mga lads na ito ang asawa ng mamamahayag na yun. Nanginginig sa takot, sinabi ni Song na wala talaga siyang alam tungkol kay Medea. Ang tanging narinig niya ay dinala ito sa Snake Pit, isang lugar na kapag nakapasok ka ay wala nang balikan. Samantala, sa kulungan ng mga bata sa loob ng Snake Pit, pilit naghahanap si Rainy ng paraan para makatakas. Sinubukan siyang pigilan ni Dong at sinabing dati na rin niyang ginawa iyon, pero nauwi lang sa pagkasira ng kanyang kanang binti. Wala na rin daw siyang gustong balikan dahil pinatay na ng mga gangster ang kanyang amang nagampon sa kanya. Pero hindi sumuko si Rainy. Binuksan niya ang isang lumang electrical switch box at kinuha ang bakal na pyesa sa loob para gamitin. Habang alam ni Song na nasa panganib na ang buhay niya dahil hindi niya naprotektahan ang pabrika, sinubukan niyang tumakas. Ngunit bigla siyang tinamaan ng palaso sa binti. Si Takang pumaril at kasama nito si Lang. Alam niya lang na may naibunyad ng impormasyon si Song sa piping Chinese na lalaki, kaya oras na para parusahan niya ito. Samantala, sa loob ng kulungan, sinimulan ni Rainy na putulin ang bakal na harang gamit ang bakal na piyesang nakuha niya sa switch box. Hindi nagtagal, may pumasok na bantay na balak siyang unahin na ibenta. Agad siyang inatake ni Rainy gamit ang bakal at pagkatapos ay inutusan ng lahat ng batang sumama sa kanyang tumakas. Sa labas naman, nakarating si Nawang at Naven sa Snake Pit at sinubukan nilang pumasok sa likurang pasukan. Napagtanto ni Naven na hindi magiging madali ang misyon nila, kaya nagsimula siyang mag-livestream para makita ng buong lungsod, pati ng mga pulis, ang tunay na nangyayari roon. Kahit muling nahuli ng mga kalaban ng karamihan sa mga batang tumakas, patuloy pa rin tumakbo si Rainy para makahanap ng tulong. Sa kasamaang palad, napaligiran siya ng mga gangster. Sinipa siya hanggang sa dumugo ang kanyang ilong. At heto na nga mga lads, nang susubukan na sana ni Rainy na lumaban, biglang dumating ng kanyang ama at walang awang binugbog ang mga salarin. Napaiyak si Rainy sa saya nang makita niyang buhay ang kanyang ama. Agad silang pinaalis ni Naven dahil paparating na ang mas marami pang kalaban. Ngunit tumanggi si Rainy dahil marami pang batang nakakulong sa loob. Sinabi ni Naven na sila na lang ng kanyang ama ang umalis at siya na ang bahala sa pagsagip sa ibang mga bata. Pero kahit mabigat sa loob ni Wang, mas pinilit niyang umalis na at isama si Rainy dahil para sa kanya, ang pinakamahalagang misyon ay mailigtas ang kanyang anak at hindi mo alay sa tabi niya. Mabilis na nag-viral ang livestream ni Naven kaya nagsimulang tumatsa ang mga tao sa Snake Pit upang makita at tulungan ng mga batang nakakulong. Dumating din si Sergeant Yadong at agad na sanang papasok sa gusali, ngunit pinigilan siya ni Captain Maddie na ayaw mabunyag sa publiko ang kanyang maruming proteksyon sa sindikato. Maya-maya, dumaan sa harap nila ang 12 ng armadong bandido. Tahimik lang na pinanood yun ni Maddie habang nagtataka si Yadong sa kilos ng kanyang kapitan. Pagkalabas ni Nawang at Rainy, nabalisa si Wang nang makita ang napakaraming gangster na papunta sa Snake Pit. Ang tanging ginawa ni Rainy ay palakasin ang loob ng kanyang ama. Samantala, patuloy na inililigtas ni Naven ng mga bata sa loob at itinago sila sa isang silid habang pinupurse ng mga kalaban na buksan ang pinto. Hanggang sa... Bumalit si Wang kasama si Rainy at nagsimula ang isang napakatinding labanan laban sa napakaraming bandido sa loob ng gusali.
Plano ni Rainey na ilabas ang mga bata sa may mataas na bahagi ng gusali, habang haharangin naman ni Nawang at Naven ang lahat ng kalaban. Dahil wala silang magagamit na lubid, naisip ni Dong na gumawa ng pansamantalang tali gamit ang mga tela sa paligid at tinulungan siya ng ibang mga bata. Nang matapos ito, hinawakan ni Dong ang tali para ligtas na makababaw ang lahat. Sa ibaba, sumisigaw ang mga tao at hinihiling sa mga pulis na kumilos. Gusto nang tumulong ni Yadong pero muli siyang pinigilan ni Captain Maddie. Hanggang sa tuluyan ng hindi sumunod ang ibang mga pulis sa utos ng kanilang kapitan at nagpasya silang kumilos para iligtas ang mga bata. Samantala, sa loob ng gusali, patuloy na hinaharangan ni Naven at Wang ang mga berdugo na pilit pinapasok ang lugar kung saan nagtatago ang mga bata. Nang ligtas ng makababaw ang lahat, hiniling ni Rainey kay Dong na siya na naman ang bumaba. Pero tumanggi ito at sinabing siya na lang ang huling bababa bilang kabayaran sa pagkakamali niya at bilang pasasalamat kay Rainey. Pumayag si Rainey at siya ang naunang bumaba, ngunit habang nasa kalagitnaan siya, biglang naputol ang tewang ginagamit nilang lubid. Mabuti na lang at mabilis na kumilos ang mga tao sa ibaba at sinalo siya gamit ang isang malaking lona kaya nailigtas siya. Hindi pa roon natapos ang panganib dahil may isang tukmol na umakyat sa kabilang daan at hinuli si Dong para ihagis pababa. Sa tamang oras, binaril ni Sergeant Yadong ang tukmol kaya ligtas na nakaligtas si Dong. Pagkatapos nito, tuluyan nang nakapasok ang mga pulis at pinaputukan ng mga gangster na pumapalibot kina Wang at Naven. Nahuli ang mga kriminal at tuluyan nang nabuwag ang kaso ng child trafficking na matagal nang gumugulo sa buong lungsod kahit may ilang misteryo pa ring hindi nasasagot. Pagkalaan ng lahat, tinanong ni Naven si Yadong kung nakita na ba nila ang babaeng nasa litrato. Tiningnan nito ni Yadong ng mabuti at tahimik na umiling bilang sagot. Matapos yun mga lads, mabilis na kumalat sa balita ang buong insidente. Hinarap nila Mr. Kun, Captain Maddie at ng iba pang kasamahan silang at siya ang pinanagot sa lahat ng nangyari. Hindi inakala ng kanyang tiyanan na child trafficking pala ang totoong ilegal na negosyo nito. Sinabi pa nitong mas matatanggap pa sana niya kung armas o droga ang ikinakalakal nito. Isa pa sa mga kasosyo nila ang galit na galit at pinagmumura sila. Kaso mga lods, iba palang magalit tong silang, tinagat niya ang daliri ng lalaki hanggang maputol ito. Pagkatapos noon, walang awang pinatay nila ang lahat ng nasa silid, kasama na ang sarili niyang tiyanan. Lubusan na siyang nawalan ng katinuan at sa sobrang pagkawaasak ng isip niya, aksidente pa niyang napatay ang sarili niyang buntis na asawa. Samantala, sa Ice Factory, nagising si Kalbo at napagtanto niyang buhay pa siya. Paglabas niya, nakita niya ang bangkay ng kanyang boss amo sa isang kakilakilabot na kalagayan. Sa kabilang banda, nasa presinto naman si Wang at nagbibigay ng pahayag tungkol sa nangyari sa Snake Pit. Kahit malinaw na ginawa niya ang lahat para ipagtanggol ang sarili, kailangan pa rin niyang maghintay ng formal na desisyon ng korte kaya kinailangan niyang magpalipas ng gabi sa kulungan kasama si Naven. Nangako si Yadong na siya muna ang mag-aalaga kina Rainey at Dong. Habang nasa loob ng selda, ibinahagi ni Naven ang matinding pagsisisi niya. Bago mawala si Metia, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo dahil paulit-ulit niyang pinakiusapan ng asawa na tigilan na ang pag-iimbestiga sa child trafficking. Ganon pa man, ang kaso naman na yun ang naging dahilan kung bakit nagawa nilang iligtas ang napakaraming bata. Kaso nga lang hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung nasaan si Metia. Pero nang akala ng lahat ay tapos na ang bangungot, may mas malaking panganib na pala ang paparating. Habang naghihintay silang sa loob ng sasakyan, sinabi ni Tak na 5 minuto lang ang kailangan niya para ubusin ang lahat ng pulis sa loob ng presinto. Biglang nawala ng kuryente at isa-isang pinaslang ni Tak ang mga pulis gamit ang kanyang pana. Nang mapansing may mali, iniutos ni Yadong kina Rainey at Dong na manatili sa kanilang pwesto habang siya ang sisilip sa nangyayari. Napansin din ni Nawang at Naven na may masamang nangyayari sa itaas kaya sinubukan nilang kunin ang susi ng selda na nahulog sa labas para makatakas. Hinarap ni Yadong si Tak nang may nakatutok na baril at tinutusang ibaba ang kanyang pana. Ngunit biglang naghagi silang ng matulis na bakal mula sa tagiliran na bumaon dito. Nabigla si Yadong nang makita siya at agad bang tinamaan ang napakalakas na super kick sa ulo kaya hindi na siya makatayo. Nang makalabas si Nawang at Naven, agad nilang hinanap sina Rainey at Dong at sinubukang makatakas.
Kasabay nito, bumalik ang kuryente at lumitaw si Nawang at Tak sa itaas na palapag. Dahan-daang lumapit si Tak habang nakatutok ang pana sa kanila. Ngunit bago niya pakawalan ng palaso, may humawak sa kanyang paa kaya sumabi ito. Sa sobrang galit, tinutoy niya ang kamay ng pulis gamit ang paborito niyang itak. Samantala, hinarap ni Naven silang upang mabigyan ng pagkakataong makatakas ang dalawang bata, habang si Wang naman ay lumaban kay Tak para iligtas si Rainy. Sa kasamaang palad, nakapagpakawala pa rin si Tak ng isang palaso na tumama sa binti ni Rainy. Agad siyang ninalalayan ni Dong at dinala palayo habang hinayaan nilang ang dalawang matanda ang humarap sa mga kriminal. Mula roon ay nagsimula ang isang napakatindi at epic na bakbakan kung saan ipinakita ng bawat isa ang kanilang natatanging estilo ng martial arts. At heto na nga, sa gitna ng matinding labanan, biglang dumating si Kalbo at walang habas na sinalakay silang hapat bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang boss amo. Matapos niyang may hulog si Tak at Naven sa ibabang palapag, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban kina Wang at Long. Nahati sa dalawa ang bakbakan. Sa itaas, naglalaban sina Kalbo, Long at Wang para pabagsakin ang isa't isa. Samantala, sa ibaba ay nagsimula ang isang epikong duel na hanggang kamatayan sa pagitan ni Tak at Naven. Laking gulat ni Naven nang makita niyang ang singsing sa bracelet ni Tak ay ang wedding ring ni Medea. Ngumisi si Tak at sinabing napakaganda ng mga mata ng mamamakayag na iyon. Nadahan-dahan daw itong namatay at napakasarap pakinggan ng mga sigaw nito. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang pag-asa ni Naven na makita pang buhay ang kanyang asawa. Dahil dito, galit na galit siyang lumaban at isinuga na ang sariling buhay. Wala na siyang pakialam kung mamatay man siya, basta ang mahalaga ay mapatay niya si Tak. Naging sobrang brutal at midugo ang kanilang laban. Tinanggap ni Naven ang bawat saksak at hiwa mula sa itak ni Tak, ngunit hindi siya umatras. Ang tanging nasa isip niya ay may paghiganti ang kanyang asawa. Sa huli, parehong bumagsak sina Naven at Tak. Kasabay nito, napatay rin nilang si Kalbo. Nang makita ni Wang ang malubhang sugatang si Naven, agad nitong nilapitan. Kaya lang huli ng mga lods, bago tuluyang malagutan ng hininga, mahina nitong sinabi na natagpuan na niya ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, pagkatapos mapatay si Kalbo, pinalingan nilang si Wang. Ngunit nang mapansin niya sina Rainy at Dong, sila muna ang ginawa niyang target. Natagpuan niya ang pinagtatagawa ni Rainy at muntik na niya itong mapatay. Pero dumating si Wang at buong lakas na sinagbag silang. Pareho silang nahulog mula sa itaas at nagpatuloy ang kanilang laban sa ilalim ng malakas na ulan. Sa gitna ng bakbakan, nasugatan ni Wang ang tuhod ni Long pero hindi pa rin yun sapat para matapos ang laban. Gumamit siya ng kadena ng bisikleta para sakalin si Long. Saka ito ibinalibag at paulit-ulit na binanatan sa mukha. Natigil lang ito nang dumating si Rainy at pinigilan ng kanyang ama. Nang akala ng lahat ay tapos na ang lahat, muling tumayo si Long at sinubukang salakayin si Rainy. Agad namang gumarang si Wang at tinoberin ang anak laban sa mga walang humpay na pag-atake ni Long. Sumaklolo rin si Dong at itinulak silang pabagsak sa lupa. Wala nang lakas si Wang para muling tumayo, ngunit silang ay pilit pang tumayo. Magkasamang humarang sina Rainy at Dong para protektahan si Wang. Pero biglang nagsuka ng dugo si Long at mahina niyang sinabi na gusto na niyang umuwi sa kanyang asawa at anak. Hanggang sa bumagsak na lang ito habang naglalakad. Yun na pala ang katapusan niya. Matapos iyon, ginigising ni Rainy si Wang, ngunit hindi ito nagising. Makalipas ang isang buwan, nagtungo si Wang, Rainy, Dong, at si Sergeant Yadong na nakaligtas pala sa tabing dagat upang magbigay ng huling parangal kay Naven. Sama-sama nilang ikinalat ang kanyang habo bilang paggalang sa taong walang pagod na lumaban, kung saan sa wakas ay muling nakasama ang taong buong buhay niyang hinanap. Mas naging malapit na rin ang relasyon ni Wang at Rainy pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Sa tahimik na sandaling yun, hiniling ni Rainy sa kanyang ama na ikwento kung paano sila unang nagkakilala ng kanyang ina. At doon na natapos ang pelikula mga lods. Maraming salamat sa panunood.